Hello, good morning, good afternoon, good evening mga kababayan. Ito na nga mga kababayan, sinampahan na ng kasong pandarambong si Senator Rodante Marcoleta. Panoorin natin. Net 25. Oh, in fairness Net 25 binabalita nyo Pasok. Tuluyan ang sinampahan ng kasong plunder at 3 counts ng paglabag sa Presidential Decree 46 si Senador Rodante Marcoleta ng Ombudsman yano sa Anti-Graft Court o Sandigan Bayan. Samantala, lumalabas naman sa record ng 7th Division ng Sandigan Bayan na may precautionary hold departure order na ang mambabatas noong pang 26 ng buwan ng Mayo taong kasalukuyan. Kunin natin ang update yan sa Ombudsman or sa Sandigan Bayan mula kay TJ Mendoza. TJ. Alex, hanggang sa mga oras na ito ay wala pang inalalabas na arrest warrant laban kay Senator Rodante Marcoleta kasunod ng tangka ng Office of the Ombudsman na itago yung pagka-file o yung pagsasampa ng kaso laban kay Marcoleta dito sa Anti-Graft Court. Bakit itatago? May pagtangka bang itatago ng ombudsman? Turinesco na nga yun. Sa kabila ng 3 araw na pagkondena ng iba't ibang grupo na nagkilos protesta sa EDSA at sa Liwasang Bonifacio, kaugnay sa napipintong pag-aresto kay Senador Rodante Marcoleta. Tinuloy pa rin ng Office of the Ombudsman na kasuhan ng senador sa Sandigan Bayan alas 10 kaninang umaga. 4 na kaso ang isinampalaban sa senador, kasong plunder o pandarambong na non-bailable at 3 counts ng paglabag sa Presidential Decree 46 o ang kasong nagbabawal sa mga public officials na tumanggap ng anumang regalo mula sa pribadong individual. Naging mahigpit ang seguridad sa Anti-Graft Court at namataan rin ng mga kapulisan simula kaninang umaga. Nagugat ng mga reklamo sa pagtanggap ng senador ng 75 million pesos na halaga ng campaign donations pero hindi na ideklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE maging sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap po ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, Nabigyan ka naman pala. Bakit hindi mo na lang kasi nilagay dun sa SOSI mo? Na merong mga kaibigan na tumulong sa'yo. Ayan tuloy, nagkaroon ka ng problema. My goodness. 'Di ba? Kung ito sila, kayo mga kababayan, no, sa mga sumusuporta kay Senador Rodante Marcoleta. Binigyan siya ng 25 million, 25 million, 25 million dahil nga baka nga hindi lang 75 million yung natanggap niya. 'Di ba? Baka nga more pa dahil sabi niya marami daw siyang kaibigan, 'di ba? Baka nga may iba pang kumbaga nagbigay sa kanya kasi grabe talaga yung gastos 'pag panahon na ng eleksyon. Makikita niyo naman siguro nung kapanahunan na usong-uso yung paglabas nila ng SALN, baka magkano yung ginastos nila nung kapanahunan ng eleksyon. Merong 200 million, 'di ba? Merong 185 million. Gano'n palagi yung range ng nagagastos nila lalong-lalo na yung mga senador. Kasi nasyonal sila, eh. Pero ito si Senador Marcoleta, kasi nga kung si Mike Defensor at saka yung iba pa naniniwala sa kanya na tawag dito, mas marami siyang magagawa kapag naging senador siya, mas magandang mga batas, mas kapakipakinabang na mga batas yung magagawa niya kapag andiyan siya sa Senado. Eh bakit kailangan yung itago yung inyong mga donasyon? Unang-una si Mike Defensor naging congressman, 'di ba? Alam niya kung ano yung tawag dito, kalakaran diyan. Kailangan mong i-declare sa SOSI mo kung sino-sino yung mga
nagbigay sa iyo, tumulong sa iyo nung kapanahunan ng eleksyon. So, dapat nga, ipagmayabang ninyo. Bakit gusto niyong itago yung pangalan ninyo na tinulungan niyo yung isang congressman noon na si Marcoleta? Nakakapagtaka lang na naniniwala kayo na marami siyang magawa kung nasa Senado siya, pero pasikreto naman yung pagbigay niyo ng tulong. 'Di ba dapat proud kayo, 'di ba? Nakakapagtaka lang din bakit nila gustong sikreto, 'di ba? So, ayan tuloy nagkaroon pa ng problema. Sinunod kayo ni Senador Marcoleta na siguro kumbaga desisyon niyo 'yan na huwag kayong banggitin na nagbigay kayo ng tulong. Pero 'di ba, sa isang banda din naman alam naman ni Senador Marcoleta ang tagal-tagal niya na rin naging congressman. Binigyan ka ng ganyan kalaking pera tapos patago pa. Pakiusap lang nila, isa lang. Aha. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon Kong. Kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. yun? Diba? Tanggapin mo yung tulong namin sa'yo dahil naniniwala sila sa'yo. 'Di ba yun pa lang, ang laki ng tiwala sa'yo na mas marami kang magagawa kapag nasa Senado ka. Tas ba't gusto nila itago na nag-donate sila, nagbibigay sila ng tulong sa'yo. 'Di mo ba tinanong? Sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Halimbawa, binigyan mo ko ng ganitong halaga. Isa ka doon sa kaibigan ko. Mapipilitan ako doon sa punto na yon. Ilalagay ko yung pangalan mo kasi nandun ka eh. 'Di ba dapat yun 'di ba dapat lang yun? Kasi nga meron naman talaga nagbigay sa'yo. Meron naman tumulong sa'yo. May may pagkakamali ka din, 'di ba? O edi ngayon nilabag ko yung kaisa-isang kahilingan mo sa akin. Tama? Oo. Okay. Magagalit ako. Ngayon, ang sabi nila sa akin, paano yung ako? Nilabag mo naman yung batas. Oh, ngayon, ano nangyayari? Nagkaroon ka pa ng problema. Contribution to eh. Oo. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin. Sa pahayag, sinabi ng ombudsman na pinahahalagahan nila ang katagang utang na loob na kagaya ng pahayag ni Marcoleta, lalo na raw bilang pasasalamat Mo, utang na loob. Ang hirap magkaroon ng utang na loob, mga kababayan. Alam nyo naman yan. Habang buhay nating pagbabayaran yung salitang utang na loob na yan. Sa totoo lang. Kaya mahirap. Sa totoo lang. Siguro sising-sisiti kung bakit siya nagsalita doon sa programa niya na umamin siya nagbigay nga, 'di ba? Nagbigay sila ng ganito, pero yung pakiusap nila, wag i-disclose yung pangalan nila. Yun,
sa pamilya, sa mga kaibigan, pero wala raw itong lugar sa public office. Sa panahon raw na gagamitin ang katagang utang na loob sa pagpapaliwanag ng natanggap na 75 million pesos, tumitigil na raw ang utang na loob at lumalabag na raw ito sa mga umiiral na batas. Pero handang sumuko si Marcoleta at magpaaresto. Tanong nga ng senador at ang mga nagkilos protesta. Bakit siya ang Naman pala eh. Handa naman pala siyang harapin yung kanyang kaso. Pero sana tawag dito, hindi, marami naman nagsasabi na hindi mahuhulog sa plunder yan. Pero sabi ng iba graft. So sana, maano niya, matawag dito, manalo sila dyan sa kinaso ng ombudsman. Pero dapat, tawag dito, um, kumbaga, huwag mo nang ulitin yun. Kapag kapag may tatakbo ka ulit, tapos merong magbibigay sa iyo ng donasyon, tulong o kung ano man para sa eleksyon, ay isulat mo na. O sa mga nagbabalak diyan ha, kasi napakadelikado. Paano kapag hihingi kasi ikaw na mismo nagsabi na na utang na loob mo sa kanila, yun. Paano kapag dumating yung panahon, 'di ba, na magsasabi sila ng something sa iyo. Kasi alam naman natin na negosyante 'yan, si Mike Defensor. Kung ano-ano ding klaseng mga negosyo meron 'yan, meron ngang minahan 'yan, eh. Paano kapag humingi ng pabor sa'yo 'yun, Senator Marcoleta, matatanggihan mo ba 'yun? Ikaw na mismo nagsabi na meron kang utang na loob sa kanila, 'di ba? Sabi mo 'di ba, na sabi nila sa'yo, eh, ano mo na lang na utang utang na loob mo sa amin 'yan, oh, 'di ba? Paano yung paghihingi ng pabor? Hindi sigurado hindi ka makakatanggi dahil tinulungan ka din at utang na loob mo sa kanila 'yun. Nag-iinitan, gayong lantaran ng nakawan sa gobyerno kagaya ng anomalya sa flood control scandal. Bukod kay Marcoleta, nasampahan rin ng kaso sina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotay at Joseph Espiritu. Hindi na rin papayagan sina Marcoleta, Defensor, Viray at Espiritu na makalabas ng bansa dahil sa precautionary hold departure order na inilabas Meron na pala 'to, PHDO, meron na palang ano 'to, ito, Sandigan Bayan issued a precautionary hold departure order against Senator Rodante Dizon, Marcoleta, Michael Tan, Defensor, Aristotol, Baluyot, Viray, and Joseph Barren Espiritu. ng Sandigan Bayan 7th Division noong May 26 laban sa kanila. Sinabi kasi ng Ombudsman sa kanilang ex parte application for PHDO na may clear and substantial flight risk ang mga respondents. Mahalaga raw na manatili sa Pilipinas ang mga inirereklamo para masiguro ang kanilang presensya sa mga court proceedings. Sa pag-raffle ng kaso ng Anti-Graft Court, napunta sa 4th Division ang kaso ni Marcoleta at Defensor para sa paglabag sa PD 46. 6th Division sina Marcoleta at Espiritu at 1st Division kay Viray at Marcoleta. Bilis 'no, ni-raffle agad 'no? Pero may mga sabi ni Congressman Chel-Jok 'no, may mga kaso diyan sa Sandigan Bayan na umabot na ng 30+ years hanggang ngayon hindi pa napagdedesisyonan, mga kababayan. Nagdo-double time din 'tong mga 'to, eh. Alex, kanina sa pamamalagi natin sa Sandigan Bayan, napansin natin na mas mahigpit yung security detail dito sa kabuuan ng compound. May nakita rin tayong police presence around the area and up to this hour dito sa bago tayo tumayo
ay kita pa rin natin sila pero hindi na natin alam kung ilan yung bilang nila at walang confirmation from their end kung ito ba yung request ng Sandigan Bayan o ito ay initiative ng pambansang pulisya. Yan muna ang latest mula rito sa Sandigan Bayan. Balik sa'yo, Alex. Okay, TJ, natanong nyo ba ang ombudsman kung paano nila nalaman itong pangalan ng tatlong individual na nagbigay ng pera kay Senador Marcoleta? Di ba, kabanggit-banggit lamang ni Senador na ayaw niya ang pangalanan kung sino nagbigay sa kanya ng pera. Eh bakit alam ng ombudsman? Tama ka, Alex, hindi natin nasubukan matanong yan sa ombudsman kanina kasi ay sumubok tayong humingi ng pahayag sa kanila kaugnay nga dito sa pagsasampa ng kaso na yung pagtangkang file ng patago na kaso dito kay Senator Rodante Marcoleta, pero Bakit ano nito, dinidiin itong patago. Hindi yan patago. Prenesko na nga yan eh, di ba? Na sinabi ni Ombudsman Boying na sa sunod na linggo merong makakasuhan na senador na plunder at binanggit niya yung pangalan ni Marcoleta. Ito naman, hindi na sila nagpaunlak ng anumang interview. Pero nakita natin doon sa kanilang ex parte application ng PHDO na doon yun lumabas sa mga field investigators at hindi naman natin kilala kung sino yung mga field investigators kaya hindi rin natin matanong kung paano nila nalaman o paano na-discover nila yung mga pangalan ng mga contributors. Pero isa doon, maalala natin, natanong natin dati si dating Congressman Mike Defensor at umamin mismo si Senator o si dating Congressman Defensor na isa siya doon sa mga nagbigay ng campaign donations kay Senator Rodante Marcoleta. Alex. Okay, so ang tanong ng taong bayan, ano mangyari dahil nga pasado na ngayon, na alas 6, sarado ng Sandigan Bayan siguro. So ano yan, sa Lunes didinggin ang isinampang kaso ng ombudsman at ano ito? Paano bang sistema diyan TJ? Tama ka, Alex, sa pagsisimula nung mga coverage natin dito, ang ating experience ay after 24 hours, yun yung pinakamabilis ay nakakapaglabas na ng arrest warrant. Pero kanina na-file yun ng alas 10, up to this day or up to this hour, wala pa yung arrest warrant. Hindi na yun sumasagot sa amin yung mga kinakausap natin clerk of court na walang confirmation sa kanila. So ina-expect natin sa Lunes, malamang sa malamang ay pag-uusapan kung may probable cause pa to continue the release of an arrest warrant laban kay Senator Rodante Marcoleta kasabay nga ng pagbubukas ng impeachment proceedings laban naman kay Vice President Sara Duterte. Alex. Okay, maraming salamat sa TJ. so ayan mga kababayan, ano masasabi nyo dyan? Kailan maglabas ng arrest warrant yung Sandigan Bayan? Bukas ba, Sabado? Or sa Lunes na? So abang-abang tayo, ano masasabi nyo na kumbaga kahit na 3 araw yung rally ng mga kapatiran ni Senator Rodante Marcoleta, 'di ba, nananawagan na maging transparent, tapos ikulong yung mga dapat na may mga kasalanan sa flood control project, sa mga ghost project ng flood control. Ano pa, 'di ba? 3 araw sila nag-ulan, init. Doon yung iba doon na natutulog. Hindi nakinig. So, abangan natin kung anong mangyayari kapag meron ng arrest warrant si Senator Marcoleta. So, mga kababayan, anong masasabi niyo dito? Tama ba yung ginawa ng ombudsman na talagang plunder yung ikakaso kay Senator Marcoleta or mahuhulog lang sa graph, 'di ba? Pero aminin niyo sa mga sumusuporta 'no, aminin niyo may kasalanan talaga si Marcoleta. Pero kung sinasabing plunder, eh, wag naman. Kasi masyadong masyadong masakit kapag pumasok yung plunder na kaso. Magsasama na sila doon ni Jinggoy, 'di ba? Wala pa namang kapag hindi na
paano 'yan kapag hindi na ano, napayagan siyang mag-bail, 'di hanggang sa nililitis yung kaso niya, eh, nandun siya sa kulungan. 'Di ba sayang? Sayang yung dapat na nilagay niya sa kulungan, eh, yung magagawa niya sanang mga batas sa Senado. 'Di ba babawasan na naman yung senador, 3 na ang nabawas. If ever man na maano, magkaroon ng arrest warrant si Senator Rodante Marcoleta. So ayan mga kababayan, ano masasabi niyo diyan, makatarungan ba 'yan? Tama ba 'yan? Galit ba kayo? Bakit ganyan yung nangyayari na talaga namang hindi mo maiaalis yung mga kababayan natin na imbis na yung mga nagnakaw sa kaban ng bayan, yung maunang makakasuhan, eh, yung mga kritiko, 'di ba? Yung mga kritiko pa ng administrasyon ni Marcos Jr., yung mga nauunang kasuhan. So, God bless ating lahat. Ingat-ingat palagi. Thank you Net25 sa video. Ingat palagi mga kababayan, lalong-lalo na yung mga OFW nandito sa Middle East. God bless po.